Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-10 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Bayan ng San Diego. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng San Diego, isang maalamat na bayan na matatagpuan sa baybayin ng lawa. Ang San Diego ay isang payak na lugar na ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay pagsasaka. Subalit dahil sa kakulangan ng edukasyon at kaalaman sa negosyo, napaglalangan sila ng mga dayuhang Tsino. Makikita mula sa simbahan ng San Diego ang isang gubat na nasa gitna ng kabukiran at tulad ng maraming bayan sa Pilipinas, pinamumunuan ng simbahan ang San Diego habang ang pamahalaan ay sunod-sunuran lamang dito. Si Padre Damaso ang dating kura paroko sa lugar bago siya nailipat dahil sa ginawa niyang pang-aapi kay Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Ayon sa alamat, isang matandang Kastila ang dumating sa San Diego at bumili ng gubat sa pook na iyon. Kinalaunan, natagpuan ang matanda na nakabitin sa puno ng balete na nagdulot ng takot sa mga tao ng San Diego. Ang kanyang ari-arian ay ipinamahala sa kanyang anak na si Saturnino na nag-asawa ng isang taga-Maynila at nanirahan sa San Diego. Nagkaroon sila ng isang anak, si Don Rafael, na naging tanyag sa mga magsasaka at nagpataas sa antas ng San Diego mula sa pagiging nayon hanggang maging isang bayan. Ang pamumuno ni Don Rafael ay nagdala ng progreso sa San Diego, ngunit ito rin ang naging dahilan ng inggit at galit ng ilan sa kanyang mga kaibigan at kapwa mayayaman. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ika-10 kabanata. Inilalarawan ang San Diego bilang isang payak na bayan na ang mga tao ay pangunahing umaasa sa pagsasaka para sa kanilang kabuhayan. Ang San Diego ay pinamumunuan ng simbahan, partikular ni Padre Damaso, na may malaking impluensya sa pamahalaan. Isang matandang Kastila ang bumili ng gubat sa San Diego at kalaunan ay natagpo ang nakabitin sa puno ng balete na nagdulot ng takot sa mga tao. Si Saturnino, ang anak ng matandang Kastila, ang nagmana at naglinang ng mga ari-arian ng kanyang ama. Siya ang ama ni Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo, ay naging tanyag sa San Diego dahil sa kanyang kabutihan at pagsusumikap na paunlarin ang bayan mula sa pagiging nayon. Mga mahahalagang tauhan, matandang Kastila, ang misteryosong dayuhan na dumating sa San Diego, bumili ng gubat at kalaunan ay natagpo ang nakabitin sa puno ng balete. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng takot sa mga tao ng San Diego at ang kanyang ari-arian ay pinamahalaan ng kanyang anak na si Saturnino. Don Saturnino, anak ng matandang Kastila na unang nagmamay-ari ng gubat sa San Diego. Siya ang nagmana at naglinang ng mga ari-arian ng kanyang ama. Siya rin ang ama ni Don Rafael Ibarra. Don Rafael Ibarra, anak ni Don Saturnino at isang Manilenya. Ama ni Crisostomo Ibarra at isa sa mga pangunahing tauhan sa kwento. Siya ang nagsikap na paunlarin ang San Diego mula sa pagiging nayon hanggang maging isang bayan. Dahil dito, kinagiliwan siya ng mga magsasaka, ngunit ito rin ang naging sanhi ng inggit at galit ng kanyang mga kaibigan at mga may kapangyarihan. Padre Damaso, ang dating kura paroko ng San Diego bago siya mailipat sa ibang bayan dahil sa kanyang ginawang pang-aapi kay Don Rafael Ibarra. Siya ang kinatawan ng simbahan na may malaking impluensya sa pamahalaan ng San Diego. Mga magsasaka ng San Diego, mga ordinaryong mamamayan ng San Diego na kinagiliwan si Don Rafael dahil sa kanyang kabutihan at pagsusumikap na paunlarin ang bayan. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ika-10 kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bayan ng San Diego. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kampanaryo, ang tore ng simbahan na may kampana. Umuugoy, nagagalaw o nagkakalog. Engkanto, sa mitolohiyang Pilipino, ito ay isang uri ng diwata o espiritu na naninirahan sa kalikasan. Naaagnas, nasisira o nabubulok,
karaniwang ginagamit upang ilarawan ang kalagayan ng isang patay na katawan. Mestizo, ang tao na maputi dahil may halong lahi. Manilenya, isang babae na nagmula sa Maynila. Baryo, maliliit na pamayanan sa probinsya. Nayon, isang malaki at mas organisado kumpara sa baryo na pamayanan sa probinsya. Ugat, pinagmulan o sanhi ng isang bagay o pangyayari. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang labis na kapangyarihan ng simbahan sa mga bayan noong panahon ng Espanyol ay maaaring magdala ng kawalan ng kalayaan para sa pamahalaan at mga tao. Ang pagsusumikap ng isang tao upang paunlarin ang kanyang bayan, tulad ng ginawa ni Don Rafael Ibarra, ay maaaring magdala ng kasikatan at pagmamahal mula sa mga tao, ngunit maaari ring magdulot ng inggit at galit mula sa iba. Ang kakulangan sa edukasyon at kaalaman sa negosyo ay maaaring magdala ng kahinaan sa isang komunidad na nagiging dahilan upang sila ay mapaglamangan ng mga mas nakaalam. Ang tagumpay ni Don Rafael ay nagdulot ng inggit at galit sa ilan sa kanyang mga kaibigan. Ito ay nagpapakita ng mga negatibong emosyon na maaaring makasira sa ugnayan ng mga tao at maging hadlang sa pagkakaisa at pagtulong sa isa't isa. Mahalagang matutunan na kilalanin ang mga emosyon na ito at harapin ang mga ito sa isang positibong paraan upang hindi makasira sa pagkakaibigan at komunidad. At diyan nagtatapos ang ika-10 kabanata ng Noli Me Tangere, ang bayan ng San Diego. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.